Siyempre po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapaabot sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po mailayo kayo sa anumang sakit, sa anumang uri ng kapahamakan, at lalong higit, siyempre mailayo kayo dito sa mga politikong mga kabataan. Ayan. At ito na po, ipagpaumanhin nyo na po. Kung medyo nagkamali po yata ako ng pagtingin doon sa video na kumakalat ngayon at maging yung larawan ng sinasabi kong na si Joe Biden ay pilit ka ng pilit na ito pala ay si sino doon? Si Abalos. Ay putya naman. Uy! Sombrero ko, dali mo dito! Anak mo. Lahat ng panagamit ko, din na dito. Tingnan nyo tuloy din. Nakita tuloy na maluwag na yung maluwag na yung noo ko. Uy, sombrero ko! Okay na. Ay, anak ng tinapay naman itong mga assistant ko na ito. Diyos ko. Alam tuloy, nakita tuloy yung maluwag na yung maluwag na yung noo ko. Talaga itong mga ito, kung ano yan, wala sa ayos itong mga ito. Sabi ko, pag nagbablog na ako, ready na lahat yung mga gamit ko eh. Ayan tuloy, nasaan na ba ako? At, nako, nakita tuloy yung kwan. Maluwag na yung, but anyway, ganyan daw, ano bang i-expectin ninyo? Dito sa 175 years old, ay siyempre, either kalbong-kalbo na yon. Sabagay, maraming nga dyan bata. Mga bata at pakalbo na, ay, ano pa nga ako, di talagang expected na yon, di po ba? But anyway, hindi na po pinag-uusapan yan kung mayroon ng airport dyan sa noo ko. Yung iba dyan ang kintab pa ay Mariosep. At tingnan mo sa Toto Coaching, ay parang kala mo, pitos. Di ba? Anyway, sabi ko nga po ay ipagpamanhin nyo na po dahil mali, parang mali yata yung aking pagtingin doon sa pulburon video na kung saan ang sinasabi nila si BBM daw yun. Ay sinasabi ko nga dyan ay si Xi Jinping. Ayun talaga ang tingin ko eh. Anong magagawa ko? Pero kaya nga, binatikos ako ng binatikos. Ano ka ba naman, sir? Si BBM yan. Ay sabi ko, hindi nga si BBM yan. At kaya tuloy, sa halip na makipagtalo ako dito sa aking mga nanonood, dahil mali daw talaga yung sinasabi ko na hindi raw si BBM yun, ay talaga si BBM nga daw. Yun. Inutosan ko, pumunta doon sa city, yung aking tao rito, at ito, para hindi po tayo magkamali, ay nagpabili na po ako ng magnifier. Ayan po, magnifier po ito. Ibig pong sabihin, hindi na ako magkakamali ng pagtingin sa kahit na anong video yan or picture yan. Kasi sinasabi ko po kahapon, ay hindi po si hindi po si Abalos yung may picture na hawak-hawak yung babaeng maganda na bata pa. Ay pinagpipilitan naman yung kwan, yung kaya daw may nag-comment yan, kaya daw siguro hindi ko mahalata na si Abalos yun kasi ngiwi daw. Comment po yan ha, ako hindi ko po kasalanan yun. Kaya daw siguro, pero hindi talaga, hindi siya Abalos ko yun. At maging yung video, ay sabi ko kaysa magtalo ay di para sigurado ay yung ba namang 175 years old ko na ipagpasensyahan nyo na po ako. Siyempre yung iba dyan di ba malabo na ang tingin, 60 years old lang, 75 years old o 80 years old, malabo na ang tingin. How much more ito na 175 years old? So pagpasensyahan nyo na po ako. Tao lamang po ako at lumalabo din po ang aking mata. So,
ganun pa man, ay para makasiguro ako sa sinasabi ko, ayun nga, sabi ko nga, nagpabili na ako ng magnifier. Ngayon, pagdating dito ng aking tao na bumili itong magnifier, tinignan ko, sinipat ko mabuti. Sinipat ko mabuti yung picture ni Abalos na may kayakap na girlalo. Ayan, yung napakaganda pa naman ang bata. Ngayon, nung sinipat ko mabuti, nako, sabi kong ganyan. Nako, paninindigan ko, hindi talaga si Abalos to. Sabi kong ganyan. Ay, ginamitan ko na ng magnifier eh. Oh, hindi talaga si Abalos. Ang problema, ako kinukuyog dito mga viewers ko na si Abalos daw yun. Ano ba talagang totoo? Kasi ang tingin ko talaga para si Joe Biden. Ngayon na mayroon na akong magnifier, aba, ang tingin ko naman dito ngayon, dahil may magnifier na ako, hindi talaga si Abalos. At mas nalalapit yung, mas malapit yung kamukha ni Tambaloslos. Kaya sabi nyo nag-comment, kaya raw siguro hindi ko nakita, ay baka nakaniwi daw. Ayun. Di ngayon, nung pinuntahan ko, tinutukan ko naman yung video. Yung sumisinghot. Yung naglalagay ng ganyan sa ilong. Sabi ko, kahit na magkapustahe na tayo, sabi ko ganyan doon sa mga viewers ko, hindi talaga si BBM yan. Ano ka ba, Miss Verana? Si BBM na kami yung nagsasabi. Ay, pasensya na. Kasi yun ang tingin ko. Talagang sinubukan ko talaga eh. Nung tiningnan ko talaga mabuti sa magnifier ko, hindi talaga si BBM. Kasi, ang unang tiningnan ko yung tainga. Ay, kasing tainga talaga ni si Jinping eh. Magkasing tainga talaga sila ni si Jinping. Manipis din dito sa taas. So, ibig sabihin ko, si Jinping talaga yung sa video. Hindi talaga si BBM. Kasi yung tainga, yung tainga ang basihan doon, di ba? Hindi. Kaya nga, ay sus Marius, alam niyo ba mga kaibigan, mula dito sa amin, dito sa pwesto ko mismo, bago pa makarating sa Calapan City, na kung saan yan po yung sentro at yan po yung city namin, ay 3 oras po ang biyahe. Ayan, ganun po kalayo ang city sa amin. Siyempre, maliban yung bayan-bayan. Pero yung Piaca City namin, 3 oras po ang biyahe yan. Kaya, ganun pa man, pinili ko talaga yung tao ko na makabili ng magnifier para makasiguro ako. Pero nga, talagang kuwan talaga. Pinaninindigan ko. Pasensya na po kayo mga netizen at dito sa mga viewers ko, pinaninindigan ko na hindi si BBM yun. Pero pinaninindigan niya si BBM, pues, wala na tayong pag-uusapan. Ito na po yung magsasabi, ito na pong magnifier ko ang makakapagpatotoo na hindi si BBM yun, kundi si Xi Jinping. Kasi magkapareho sila ng tainga. Anyway, sige, kalimutan na natin yan kasi kahapon pang issue yan eh. Di dangan nga lang at sinagot ko lang itong aking mga viewers. At ito naman ang katunayan na talaga nagpabili ako ng magnifier. So, hindi ko na pwedeng sisihin yung edad ko na 175 years old na marabo na yung mata ko. Dahil may magnifier na nga ako. So, pinaninindigan ko, hindi si BBM yun. Dahil, yung tainga talaga, pareho ng tainga ni Xi Jinping. So, ibig sabihin, si Xi Jinping yun. Okay. Dito na po tayo bago tayo pupunta doon sa main topic natin. Doon po pala sa mga nagme-message sa messenger ko, ayon po dito sa secretary ko, ay napakarami pong message sa messenger daw. Kasi hindi naman po ako nagbabasa yan eh. Baka iniisip niyo ako nagbabasa. Hindi po. Yung secretary ko po ang nagbabasa niyan.
So ayaw na raw po talaga mabasa. Bagamat may sign ng may pumasok pero hindi na po mabasa. Siguro po sobrang loaded na. So baka po pwede na huwag na lang po muna kayong or huwag na lang po kayong mag-send sa messenger kasi nga po hindi talaga nababasa. At loaded na po talaga. At yun naman po sinabi ko doon sa live na kung saan ay yun lamang pong nanalo dapat ang mag-message. So napakarami daw talaga ng message sa messenger. Pero yun nga, hindi na po nababasa yun dahil sobrang dami na po at loaded na. Ngayon, para lang po malaman ninyo dahil baka naman sabihin nyo na hindi po talaga ako nagbabasa niyan. Doon po sekretary ko, ang pinaalam lang po sa akin, yung mga nanalo na yon, sabi ko, kayo na ang makipag-ugnayan dyan sa mga nanalo na yan dahil nag-iisip pa rin po ako kung sabi ko hold muna dahil iniisip ko kung papupuntahin ko kayo dito personal mismo. Dito mismo sa Mindoro. At yun naman maliban doon sa napanalunan ninyo ay bibigyan ko pa rin kayo ng pamasahe. So kasi gusto ko rin po talaga silang makilala. Yung pong nanalo na ilan ba yun? 6 ba yun o 5? Ay 6. Yun po yan. At ito medyo lang may mga malayo din po, may mga Visayas, yung nanalo, may Luzon, ewan ko kung saan ba yun, basta malayo po. So inaantabayan na lang po itong bagyo kasi may low pressure na naman daw na inaantabayanan. Pero kaya ko po nasabi na gusto kong papuntahin na lang dito para sa ganun ay personal na lang pong maibigay yung kanilang mga napanalunan. Plus, doon po sa may nag-comment po kasi dyan, kaya gusto kong papuntahin na lang sila rito. May nag-comment po kasi, nakalista naman po yung pangalan niya dyan, na ngiting aso daw yung assistant ko. Yung pong hinire ko, na assistant ko nung live, ngiting aso daw po. So, nagdududa daw po siya. Ayan. So, yun po ang gusto kong mangyari. Okay, total, nandiyan naman nakalista naman yung pangalan mo. Kung gusto mo, mag-message ka na pagtagpuin namin kayo nitong mga nanalo at saka ikaw mismo. Or either, ito ang challenge ko sa iyo at ganito kung gusto mo, bibigyan kita ng pamasahe, sunduin mo isa-isa yung mga nanalo. Okay? Bibigyan kita ng pamasahe para lang mawala yung duda mo. Hindi ba't maganda ng magandang deal na yan? Bibigyan kita ng pamasahe at para imbestigahan mo na rin kung saan-saang lugar yun yan. Para walang duda. At huwag mong pagbasihan yung ngiti ng aking assistant na yun yung nag-assist. Kasi di ba napapansin nyo, paalis-alis ako dahil nga po talaga useless na nandun ako kasi hindi ko naman talaga nababasa yung mga komento ninyo. Hindi po. Kaya siya po ang hiner ko kasi yan po ay sanay po yung mabilis po ang mata talaga niyan. Kasi nga po, para malaman mo lang na ikaw yung nag-comment ka, para lang malaman mo yun pong hiner ko na yon ay na lumalaban po yan sa ilang beses na po nag-champion yan sa ML. Ibig po sabihin, yung pong mga laro-laro na yan, di ko alam yan basta ML daw yun, laro-laro. Ilang beses na po nag-champion yun. So, ibig sabihin, talagang sanay na saray pagdating sa mga ganyang gadget. Kaya yan po yung hiner ko. Tapos ngayon, pati yung ngiti niya ay pinagdudahan mo ng ngiting aso raw. Anyway, so yun ang alam mo basta ito sa akin, kung gusto mo, para mapatunayan mo, ibibigay namin, makikipag-coordinate ka doon sa sekretary ko, ibibigay niya yung mga address ng mga nanalo, kasi tapos na sila mag-usap At ikaw ang bibigyan ko ng pahintulot na sunduin mo isa-isa yung mga nanalo na yon para malubos mong mapatunayan. Ang hirap kasi yung duda tayo ng duda. Unang-una,
Wala ka namang karapatang magduda. Total, wala naman akong hinihingi sa iyo na kahit na anong ambag, di ba? Wala akong hiningi sa iyong ambag. Nagparapol ako, sarili kong pira ito, pensyon ko ito. At saka yung mga alahas na yon, pinagpaguran ko rin yan noong nagtatrabaho pa ako sa isang airline company. Kaya, kung yun lang, ang basihan mo yung ngiting aso, yung assistant ko, ay diwaw. Diba? Grabe. Yan, kinukundot na. Binibigyan kita ng tiyansa na para patunayan. Bigyan kita ng pamasahe. Isa-isa mong sunduin sila. Dalhin mo rito sa akin sa Mindoro. Lahat yan ay pagkain mo, hotel accommodation mo, pamasahe mo, sagot ko yan. Ngayon, ang problema natin, kapag ka nasundo mo na yun lahat at napatunayan mong totoo, tatanungin kita, ano sa tingin mo? Totoo ba na talagang itong mga ito ay nanalo? Siyempre, mag-iimbestiga ka bawat yung nanalo na yon ay iimbestigan mo pagka sinundo mo. Ito ang challenge ko sa iyo. Pag sinabi mong totoo, well, ibig sabihin talo ka. Mali yung spekulasyon mo. So, anong gagawin ko sa iyo? Ipapakain na kita dito sa buhaya ko. Yan ang challenge ko. Ngayon, kapag ka napatunayan mo naman na hindi totoo yung mga nanalo na yon, panalo ka. Alam mo kung ano ibibigay ko sa iyo? Bibigyan kita ng 3 kamote na dilaw na sa buong buhay mo hindi mo na kayang ubusin yun. Iyan ang challenge ko sa iyo. Kaya masyado lang tayong mapag-isip. Unang-una, anong mapapala ko diyan sa mga ganyan parapulan? Wala naman ako napapala diyan. Tingnan mo yung views, kakaunti. Maging yung una pa, yung 250,000 at saka yung 250,000, tingnan nyo. Kakaunti ang views. Walang kita yon. Kung yun lang ang iniisip mo para lang kumita ako, no way. So, ibig sabihin ng mga unang live ko pa, na namigay din ako ng premyo, makikita ko dyan na wala namang views. Bakit ko pa gagawin ulit? Hindi ba? Diyan mag-isip ka na lang. Pero ginawa ko pa rin kahit nakakaunti ang views. Kita mo dyan, nandyan yan, recorded dyan, views yan eh. Bakit ko pa ulit inulit? Na alam ko namang walang views. Kung yun lang ang iniisip mo. Yan ang problema sa ating mga Pilipino. Kaya nga, marami sa atin yung mga hampas lupa at patay gutom dahil sa ganyang pag-iisip ninyo. Okay? Nandiyan na yung blessings, pilit ninyo na tinitwist. Kaya sigurado ako, ikaw na nag-comment, sigurado ako hampas lupa ako, patay gutom ka. Ngayon kung hindi ka patay gutom, magpakita ka sa akin at bibigyan kita para hindi ka magutuman. Hindi ko na pwedeng ulitin nyo, sinabi ko na yun. Ngayon, dito naman tayo sa pupunta sa actually na-discuss ko na yung kahapon na kwan ko eh. Yung comment mo yun. Sige. Yun naman nag-comment na i-post ko raw yung mga nanalo. Okay? Tanga ka ba? Bongbong ka ba? Gago ka ba? O talagang sira ulo ko lang talaga? Bakit ko kailangan i-post? Ay nandyan sa video. Panoorin mo. Hindi naman nabubura yan eh. Diba? Tingnan mo yung katangahan nito. Hindi ba talagang isipin mo nga yung katangahan at kabubuhan mo? Ba't pa ako magpo-post para ano? Ay, nandiyan sa video yan. Panoorin mo yung video, yung live na yun. Di mo nalaman mo kung sino-sino yung mga nanalo. Grabe ang katangahan nito. Gonggong. Baka, ano kaya kung gawin na lang kitang abnormal para matuluyan ka na maging abnormal? Para hindi ka na pakikinabangan ng bayan? Kasi ka-abnormal na yan.
Kayo nga dyan mga netizen, itong mga kapanood ito, tama ba yan? Sasabihin pa, i-post ko pa? Para ano? Sa kabisi kong tao. Na hindi nga ako nagbabasa ng mga ko na yan. Sinabi lang yan sa sekretary ko, ng sekretary ko. So, that is the time na binasa ko yung comment mo na sinasabi mo, i-post yung mga nanalo para malaman. Para ano? Ikaw ba yung nanalo? Di ba hindi naman? Ba't kailangan mo? Ulitin ko. Para lang ma-correct ko yung kabubuhan mo at maging matalino ka, ay di panoorin mo yung live ko. Okay? Nagkakaintindihan tayo doon? Tanga. Ayan. Nayari tuloy kita. Anyway, dito naman tayo pupunta sa masasabi nating pang-aapi kay BP Sara. Ikaw, Marbel, nasa matino ka pa bang pag-iisip o talagang kasama ka na sa pagiging bangag? Kayo naman dyan sa Kongreso, sa Senado, alam niyong batas yan, ay bakit pinayagan ninyo itong Marbel na ito, na PNP chief na ito, na ganyan ang inasal niya, na ganyan nababawian ng bodyguard yung Vice President? Binoto namin yan. Huwag mong tatratuhin na gonggong ka. Sino ka bang animal ka? Putang ina. Let's see ka. Nandito ka sa harapan, babasagin ko ang bungo mo eh. Maniwala ka sa akin. Tarantado ka. Kayo dyan sa kongreso ng mga animal kayo. Ha? Wala kayong ginawa doon sa pagbawi ng ano mangyayari diyan ngayon. Maniwala kayo pag isa sa pamilya niyan ang may nangyari masama. Pag hindi ko nako. Kasi dami lang ng sardinas na powder. Yung isasambulat ko dyan sa inyo, bahala na kayo kung sino madamay dyan. Pag hindi kayo dumapa, lahat dyan. Hindi pa ako uubos ng isang sardinas na powder. Para kayong mga gago talaga. Lahat na lang, kung hindi aayon sa inyo, gigipitin nyo na. Palibhas sa mga bangag kayong lahat dyan. Lalo na ikaw, Abalos, ikaw ang DILG. Ano ba nangyayari? Nalalasing ka na doon sa babaeng yakat-yakat mo? O isa ka na rin bangag? Anong klaseng gobyerno mayroon tayo? Anong batas mayroon tayo dito ngayon? Anong gusto niyo, patayan na lang? Di tanggapin nyo yung hamon ko na mga litsi kayo, diyan tayo sa lori na magpapatayan tayo. Sinabi ko na yan, nandiyan sa video ko. Alamin nyo kung anong kondisyon ko. Dahil iisa lang ang kondisyon ko sa pagpapatayan, lahat lang, iposta ninyo yung kung ano man mayroon kayong kayamanan na galing sa pinagnakawan, itaya nyo na lahat yan, dudublihin ko kayamanan ninyo. Kahit na alam ko na yan ay galing sa pinagnakawan. Dudublihin ko. Lahat kayo mga kawatan dyan. Buwa ka ng ina nyo. Lahat na lang gigipitin nyo. Ikaw, Gibo, hindi ka na nahiya kay Maharlika? Ha? Yan ang problema sa inyong mga bangag kayo. Antimano react kayo ng react na hindi nyo muna iniisip. Lumabas ngayon na mas matalinong malaki si Maharlika kaysa sa gamunggo ninyong utak. O ano ngayon? Di pinagtatawanan kayo ni Maharlika ngayon? Sa kabubuhan ninyo? Diba? Oo nga naman. Nag-react agad kayo na ipapakulong, ipapa-deport ninyo. Tanga! Bobo! Bobo talaga itong animal na ito. Lahat itong mga nandito sa gobyerno, mga bobo. Papaano yung i-deport? Ano yan?
pumunta lang si Maharlika doon na OFW na na worker lang siya. Citizen ng Amerika yan, tanga. Paano mo sabihin na i-deport na rito? Talagang bubo talaga. Palibasa, mga bangag na kayong lahat. Ito, nagtataka ako, mga abogado ito, ha? Pero dinaig pa ni Maharlika sa katalinuhan. Na hindi na kayo nahiya niyan? Ha? Kayo dyan sa Senado, puro lang kayo hearing ng hearing dyan ng mga animal kayo. Ha? Ikaw, Jimbo Estrada, na isa kang butanding, na isa kang convicted, gusto ko ibalik mo yung hearing dyan sa yung kay Morales na pedialit. Para malaman namin. Ito ba ito de la Rosa? I-insist mo yan na dapat maibalik yung hearing na yan. Oh. Bullshit ng mga ito. Pare-pareho naman kayo mga kautan dyan eh. Ha? Nagmamalinis kayo mga animal kayo. Kaya nagiging butanding ka. Wala kang ginawa kundi kumain dyan sa Senado. Ano yung kinakain mo? Pira namin yan, pira namin yan. Mga buwaka ng ina nyo. Yun ang gusto kong i-hearing ninyo. Yung pedialit na yan, magkaalaman. Bagamat ang sinasabi ko rito, minagnifier ko na, hindi talaga si BBM yun, pero ang gusto ko, ipatawag nyo na rin yan. Ipakita nyo, yung video na yan sa kanya. Kung aaminin ba siyang siya. Pero ako, naniniwala ko na si Xi Jinping yun. Paano nga matapos na yan? Di ba? Ako ang binabakbakan nito ng mga viewers ko. Pinagpipilitan ko rin na hindi si BBM yun. Ang pinagpipilitan nila, si BBM. Ay kahit na ginamitan ko na magnifier yun, hindi talaga si Xi Jinping kasi magkapareho yung kanilang mga tainga. Di ba? Well, sinigwi ko lang yun dahil pakiramdam ko sasabog na yung dugo sa ulo ko kaya sinigwi ko lang yun. Ito mga bullshit ito, gumagastos kayo ng hearing dyan sa Senado ng milyon. Samantalang napakarami nating mga kaubayan dito ang walang masaing. Hindi ako titigil dito na ulit-ulitin sa inyo isasaksak ko sa mga kukoto ninyo na napakarami nating mga kababayan ang walang masaing na mga dipota kayo, na mga unggoy kayo, mamukhang bayawak kayo, mamukhang ulupong kayo. Sino ang kukontra? Kukontrahin niyo ako? Tutusukin ko lang naman yung mga tumbang ninyo pagka kinontra niyo ako. Tutusukin ko lang yung mga ngalangalan ninyo pagka kinontra niyo ako. Mukha ka ng inan niyo. Bullshit kayo. Sa totoo lang, para lang malaman mo, Marbel, para lang malaman mo, bangag, mismong kamag-anak ninyo, mismong kamag-anak ni Romualdez ang nagbibigay ng feedback or nagsusumbong dito kay Maharlika, yung mga gawain ninyo. Anong sabi niya doon sa video? Totoo yan, Maharlika. Si BBM yan, kamag-anak yan mismo ni BBM. Kamag-anak mismo ni Romualdez ang nagpatunay na yung video na yan ay totoo. Pero sabi ko nga, hindi si BBM yan. Kahit na ginamitan ko na magnifier yan. Hindi si BBM. At hindi rin si Abalos yung nasa picture na hayapos-yapos yung dalagang maganda. Ulitin ko lang. Napakaganda yung comment nung nag-comment dyan. Ang sinasabi niya, Sir, kaya siguro
Sinasabi mong hindi siya abalasyon kasi doon sa picture habang nakayapos ay nakangiwi. Siguro nga. Well, hindi ako may sabi niyan. Yan nag-comment yan. Oh, ay malay ko ba sa ngiwi? Wala naman akong alam dyan sa mga ngiwi-ngiwi na yan. Ang alam ko lang, hindi lang basta ngiwi. Sira na talaga yung kanilang mga bunganga. Saka, kawawa naman yung mga bunganga nitong mga ito. Hindi lang simpleng ngiwi. Talagang ngiwing-ngiwi. Halos mapunit na yung bibig sa kangingiwi. Anong dahilan noon? Aba, ganito, baka hindi lang humihit-hit. Talagang hinihigop na yata. Kaya nagkakandasira yung mga bunganga. Sige pa, higop pa. Huwag mo nang ganun dito, huwag nang ganun. Putang ina. Ilagay mo sa isang tabo, higupin mo ng higupin yan, ayaw ko na lang. Pero madala ka. Kayo ng mga bangag. Ganyan gawin nyo. Kisa sa hearing kayo ng sharing dyan sa Senado. Walang kakwinta-kwinta yung hearing ninyo. Puro pa, ito si Gatchalan na isang unggoy, ang panakot ninyo yung cite in contempt. Napanood ko yung hearing nila dyan na kay Atty. Harry Roque. Wala akong kinakampihan dito. Pero napapansin ko lang din sa mga animal na mga senador na ito, ang panakot, cite in contempt. Kagaya rin dyan sa Kongreso. Ang panakot in cite in contempt. Tingnan nyo nung sinagot ni Eric Siles. Go ahead! Hindi ka takot. Nasa inyong kapangyarihan kasi ng mga ganyan-ganyan. Lumabas kayo dyan. Lumabas kayo dyan sa Senado sa Kongreso. Sabihin nyo sa akin, harapin nyo ako, sabihin nyo, ikaw, Birana, sinasite in contempt ko. Sige nga. Yan ang isa sa challenge ko sa inyo. Hindi pa natatapos yung sasabihin nyo yung cite in contempt, basag-basag na yung mga bunganga ninyo. Ang gagaling na ninyo kasi nandiyan kayo, meron sergeant at arm kayo dyan eh. Lumabas kayo, ako sabihin yung cite in contempt ako. Pag hindi, lagas-lagas yung mga postation ninyo sa akin. Aba, huwag ako. Nakikita ko yung mga kaanimalan ninyo dyan. Nagsasalita si Roque. Sinasapawan ni Risa Hontiveros. Ngayon, sino ang sasabihin ni Gatchalan na habang nagsasalita daw si chairwoman nila ay huwag sasabayan, masasite in contempt daw siya. Gonggong, siya nagtanong kay Harry Roque si Bayawak. Tapos cite in contempt agad. Ganun din yung kay Jonggoy. Na binibigyan lang daw niya ng 1 month. Yung mga kapulisan na para hanapin si Alice Goo. Ay putya. Baka raw, maapektuhan daw yung budget. Yan ang mga panakot ninyo, mga animal kayo. Lagi yan ang mga panakot ninyo. Either budget or cite in contempt. Yan ang panakot ninyo. Hindi naman kaya nandyan mismo at ikaw mismo nagtatago dyan kay Alice Goo. Bak kaya hindi nila nakikita? Kasi tinatago mo. Ay kahit na ang laki ng katawan mo, pagka nagtanggo ako, ay awas ko. Pag hindi umimpis yung katawan mo sa akin, maniwala kayo. Kaya sinasabi ko, yung mga ambisyoso kayo, yung kaambisyuhan ninyo, wag na. Huwag na kayong tumungtong dito sa amin sa Mindoro. Maniwala kayo sa akin. Babalik kayo sa Manila, either lagas-lagas yung ngipin ninyo o postisyon ninyo,
O baka wala ng pustisong malalagas sa inyo dahil baka mismong liig ninyo mawawala sa katawan ninyo. At uuwi kayo sa Manila na nakakahon kayo. Saksak nyo sa kukutin nyo yan. Dahil itong mga nakikita kong kababuyan ninyo, hindi ko palalampasin to. Nandito lang. Kayo, sa totoo lang, baka hindi nyo alam, nakaabang lang yung dudurog ng ulo ninyo. Once na nakakita ng tsimpo, at pag nahawakan kayo nitong mga daliri ko, at pagka pinilipit kong ganyan, durog-durog yan na parang mga munggo. Maging yung mga utak ng munggo na yan, kasing laki ng munggo, durog-durog yan. Tangina nyo. Bakit ako nagagalit? Kasi nga, sa tuwing nakikita ko, kagaya ka hapon, galing na naman kami, nag-ikot na naman kami. Parami ng parami ang mga kababayan natin. Gusto ko po nga sanang tumawid sa Mindanao. Dahil alam ko napakarami pa nating mga kababayang Muslim, ang ganun din mahirap din ang buhay. Hindi nga ako makatawid-tawid dahil dito pa lang, mula lang dito sa Mindoro, Bulacan, Bataan, Tarlac na yan, diyan pa lang hindi na ako makaikot pa sa iba. Ay, ang gustong-gusto kong talagang puntahan itong mga kababayan natin mga Muslim na ito. Dahil alam ko, napakarami nating mga kapatid na Muslim dyan ang talagang hirap na hirap sa buhay. Yan ang gusto kong maikutan. Pero paano nga kung makaikot ito dito pa lang? Wala na akong oras na para tumawid pa. Kaya gano'n na lang ang galit ko sa inyong mga animal kayo. Puro kayo hearing dyan, kung milyon-milyon na ginagasta ninyo sa mga hearing-hearing na yan. Ipamigay ninyo dito sa ating mga mahihirap na kababayan, lalo na dyan sa parting Mindanao, sa mga kapatid nating Muslim. Hindi nyo alam? Buwisit kayo. Yan ang totoo. Kaya gano'n na lang ang galit ko sa inyo, mga hayop kayo. Kaya, hindi ko man papasukin yung politika. Dahil ang sinasabi ko din sa mga viewers ko, ay malamang pasukin ko na yan. Hindi man. Pero baka yung susunod na presidente at inappoint ako either dyan sa DILG, maniwala kayo sa akin. Tutudasin ko kayong lahat. Wala na akong pakialam sa mga kung ano-ano pang sa akin. Unang-una, kahit naman paikutan nyo ako ng kanyon dyan, hindi naman tatalab sa akin yan. Dahil may nakatakda na panahon kung kailan ako mamamatay. 24 years pa mahigit ang buhay ko. Marami pa tayong pagkakataon na malipol ko kayong lahat. Tandaan niyo yan. Ipagdasal ninyo na kung sa mga susunod na presidente at huwag nila akong i-appoint ng kahit anong position dyan. Huwag. Yun ang ipagdasal ninyo. Or ipagdasal din ninyo na huwag dumami ang mga subscribers ko. Yan ang ipagdasal ninyo. Kasi pag dumami itong mga subscriber ko, at alam ko na pwede kong ipanalo ang pagiging senador or kongresista, papasukin ko yan. Kasi kung senador ako, malaki yung budget ko. Ganon din lalo na dito sa kongreso. Pwede ko kayong pwede akong mag-hire ngayon ng tao na para pick upin kayo isa-isa yung mga kawatan na yan para ihulog kayo ng ihulog dito sa basement ko na nandito nag-aantay yung mga buaya ko rito.
Tandaan ninyo yan. Ipagdasal ninyo na walang mag-subscribe sa akin, huwag nilang paramihin tong subscriber ko. Dahil pag dumami ang subscriber ko, mamimiligro kayo sa akin. Anyway, doon po sa mga bago nag-subscribe at marami din po, maraming salamat sa inyo. Ang sinasabi ko po lagi, ang Birana Live Studio TV ang makakapagbigay sa inyo ng swerte sa pamamagitan ng inyong subscribe. Ang Birana Live Studio TV ang magpapayaman sa iyo. Dahil ang simula ng pagyaman ninyo, yung swerte. Kaya dito sa Birana Live Studio TV, ang swerte. So ano pang gagawin ninyo? Subscribe na. Huwag nang tutulog-tulog. Oh. Kasi kung tutulog-tulog kayo, hindi ayaw yung pindutin ang subscribe, maniwala kayo sa akin, mananatili kayong parang mga bangag. Kagaya nung nagdududa na yung assistant ko ay ngiting aso. Anyway, maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.